Hindi ko na po uulitin! Tama na po! Hindi ko naman po sinasadya eh! Tama na po! Ha? Dapat lang sa'yo yun para magtanda ka! Hindi pwedeng libre lang kayong tumitira dito! Tapos puro kapalpakan naman ang ginagawa mong bata ka! Hindi ka kasi marunong sumunod! Palibhasa kasi, pinapairal mo yung katangahan mo lagi! Opo, Chong! Susundin ko na po lahat ng pinag-uutos niyo! Huwag niyo na lang po akong saktan! Dahil sa ginawa mong kapalpakan, hindi ka kakain ngayon! Doon ka matutulog sa kulungan ng baboy! Huwag po, Chong! Maawa na kayo sa akin! Ayoko po doon! Hindi! Sa ayaw at sa gusto mo, doon ka matutulog! Kung tutusin, kulang pa ang parusang yun sa'yo! Walang nagawa ang 10 taong gulang na si Mara habang kinakaladkad siya ng tiyuhin papunta sa likod ng bahay. Habang patungo sila doon, walang tigil ang pagpalahaw niya. Nang malapit na sila sa kulungan ng mga baboy, narinig ni Mara ang sigaw ng may kasamang pag-iyak ng kanyang lola Crisanta. Agad namang napahinto ang tiyuhin sa pagkaladkad sa kanya. Lumuwag din ang pagkakahawak nito sa kanya, kaya napatakbo siya palapit sa kanyang lola, sabay ng mahigpit na yakap dito. Lola, tulungan niyo po ako! Hindi ko naman po sinasadya eh! Ayoko pong makulong sa kulungan ng mga baboy! Nakikiusap ako sa'yo. Kung ano man ang nagawa ng bata, ako na lang ang parusahan mo. Huwag na ang apo ko. Hindi pa niya kaya ang trabaho dito kaya lagi siyang pumapalpak. Ako na lang ang parusahan mo sa bawat pagkakamali niya. Kaya hindi natututoy ang apo mo eh. Lagi mong sinasalo mga kapalpakan niya. Hoy, kayo maglola. Ayusin niyo ang trabaho niyo dito sa bahay kung ayaw niyong ipatapon ko kayo sa kalye. Maliwanag ba? At ikaw tanda, huwag mo na ulit hayaan na makagawa pa ng kapalpakan niyang apo mo. Dahil kung hindi, pareho kayong mananagot sa akin. Oo, pangako hindi na mauulit ang nangyari. Babantayan ko na ang mga galaw niya. Tinapunan pa sila ng matalim na tingin na maglola bago tumalikod si Ronaldo. Lalo namang napahagulgol ng iyak si Mara. Mahigpit pa siyang niyakap ng kanyang lola habang hinahaplos ang likod. Tahan na apo, wala na siya. Halika na muna sa kubo natin. Baka nagugutom ka na, may dinala akong pagkain doon. Lola, ayoko na po dito. Alis na po tayo. Ayos lang po kahit sa kalye tayo tumira. Maghahanap na lang po ako ng trabaho para meron tayong pambili ng pagkain. Sige na, Lola. Pero apo, hindi ganon kadali ang gusto mong mangyari. Mas delikado sa labas lalo na sa'yo. Hindi kita mapoprotektahan kung sakali kapag may mangyari sa'yo dahil mahina at mabagal na akong kumilos. Sana maunawaan mo ko, apo. Pero Lola, ayoko na po dito. Hirap na po ako eh. Hindi ko na kaya ang ginagawang pananakit sa atin ni Chong. Konting tiis na lang, apo ko. Pangako, gagawa ako ng paraan para maging maayos na ang kalagayan mo. Ayokong mawala sa mundong to na hindi ka nalalagay sa maayos. Magtiwala ka sa akin. Patuloy namang umiyak si Mara. Parang mapupugto na ang hininga niya sa sobrang paghihinagpis na nararamdaman. Lalo namang hinigpitan ni Lola Crisanta ang yakap sa apo. May ilang sandali pa bago kumalma si Mara. Nang tumahan siya sa pag-iyak, inakay siya ng kanyang lola na tumungo sa kanilang kubo sa likod ng malaking bahay. Pagdating doon, kumuha ng tubig si Lola Crisanta at saka ibinigay sa apo. Inumin mo muna yan para gumaan ang pakiramdam mo. Ipaghahanda lang kita ng pagkain, ha? Lola, ganun po ba talaga? Kapag mahirap ka, inaapi ng mga may pera?
Ganito na lang po ba ang magiging papel natin? Taga-silbi at laging sinasaktan sa konting pagkakamali. Hindi naman lahat ng may pera, Apo, masasama. Marami pa rin sa kanila ang may mabuting puso pagdating sa mga katulad nating mahihirap. Bakit ayaw po ninyong umalis tayo dito? Maghanap na lang po tayo ng ibang amo na maraming pera. Hindi kasi ganun kadali ang gusto mong mangyari, Apo. Paano pong hindi madali? Aalis lang naman po tayo dito, di ba? Nag-aalala po ba kayo na hindi tayo payagan? Pwede naman po tayong tumakas. Mababa lang naman po yung pader na aakyatin natin. Tutulungan ko po kayong makasampa. Ang mabuti pa, Apo, kainin mo muna tong pagkain. Kailangan ko na kasing bumalik sa malaking bahay. Ako na lang ang bahala sa mga gagawin mo roon. Dito ka na lang. Mamaya na natin ituloy ang kwentuhan, ha? Sige po, Lola. Dito ko na lang po kayo hihintayin. Umuwi po kayo ng maaga, Lola, ha? Oo, Apo. Magpahinga ka na muna dyan, ha? Tahan na sa pag-iyak, ha? Tumango naman si Mara. Pilit naman ang ngiti na namutawi sa labi ni Lola Crisanta. Sobrang bigat din ang dibdib niya ng mga oras na yon. Nang humakbang palabas ng kubong yon, hindi na napigilan ng matanda na tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Mabigat din ang bawat hakbang na bumalik na siya sa malaking bahay. Inayos na rin muna niya ang sarili bago humarap sa kanyang mga amo na kadugurin nila. Si Ronaldo kasi ay pamangkin ng yumao niyang asawa. Oh, nasaan ang apo mo? Bakit ikaw lang ang bumalik? Nasa kubo. Sumama kasi ang pakiramdam ng bata kaya pinagpahinga ko muna. Sino ka naman para basta na lang magdesisyon sa bagay na yan? Kinukonsenti mo pa yung katamaran ng apo mo. Hindi kayo nandito para magpasarap. Hindi naman sa ganun. Kaya lang hindi pa naman niya kasi kaya talaga ang mga gawain dito sa bahay. Ako na lang ang gagawa nun para sa apo ko. Kung ganun lang din naman pala, bakit katumbas pa ng dalawang ibibigay na pagkain sa inyo? Pagtiyagaan nyo kung ano na lang ang kayang ibigay sa inyo. Nakikiusap ako sa'yo. Kahit sa apo ko na lang, maawa ka sa kanya. Pamangkin mo pa rin siya. Anak ng pinsan mo. Huwag mo naman siyang itrato na ibang tao. Isipin mo na lang kung sa mga anak mo mangyayari ang mga pinaggagawa mo sa kanya. Huwag na huwag mong maisama-sama sa pag-uusap natin ang tungkol sa mga anak ko. Dahil kahit kailan, hindi mararanasan ng mga anak ko ang nangyayari sa apo mo. Hindi namin yun nahayaang mag-asawa. Huwag mo sanang kakalimutan kung bakit kayo nandito. Itanim mo dyan sa kukote mo, walang kamakamag-anak pagdating sa trabaho. Naiintindihan mo ba ako? Oo, naiintindihan ko. Pasensya na sa mga nasabi ko. Kalimutan na lang saan na natin. Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo sa kusina. Nakayuko ang ulo na agad na tumalima si Lola Crisanta. Kahit hapong-hapo na, pinilit pa rin niyang matapos ang mga trabaho sa bahay na yon. Ayaw na niya kasing mapagbuhatan na naman ng kamay ang kanyang apong si Mara. Si Mara ay anak ng nag-iisa niyang anak na si Lemuel. Namatay ang kanyang anak sa isang aksidente. 3 taon pa lang noon ang kanyang apo. Ang ina naman nito ay 2 buwan pa lang ang sanggol nang basta na lang umalis nang hindi nagpapaalam. Walang nakakaalam kung saan nagpunta ang babae. Si Ronaldo naman noon na malapit sa kanyang anak ay nakapangasawa ng may sinasabi sa buhay nang magtrabaho ito sa Maynila noon. Umuwi ang mag-asawa at doon sa baryo na yon nagpatayo ng bahay. Binili rin ng mga ito ang karatig na niyugan. Inalok sila ng mag-asawa na pumisa na sa kanila. Nangako kasi ang mag-asawa na sila na ang magpapaaral kay Mara noon. Sa pag-aakalang mabuti ang intensyon ng mga ito, pumayag si Lola Crisanta. Walang kamalay-malay ang maglola na kalbaryo lang ang kanilang dadanasin sa bahay na yon. Sa ngayon, 3 taon na silang nagtitiis sa pagmamalupit ng pamilyang yon. Maghahating gabi na nang makauwi si Lola Crisanta sa kubo nila.
Nadatnan niya pang gising ang apo. Bakit hindi ka pa natutulog? Hindi maganda sa bata ang nagpupuyat. Hindi po kasi ako makatulog eh. Nag-aalala po ako kasi wala pa kayo. Tinapos ko pa kasi ang mga ginagawa ko sa malaking bahay. Sige na, mahiga ka na dyan. May gagawin lang ako sandali sa labas. Agad na humiga si Mara sa papag na sinasapinan lang ng manipis na tela. Nang muling lumabas ang kanyang lola, mabilis din siyang bumangon. Sumilip siya sa maliit na siwang ng bintana nila. Nakita niya ang kanyang lola na nakatayo habang nakatitig sa buwan. Nakatalikod sa gawi niya ang matandang babae kaya hindi niya nakikita ang ekspresyon ng mukha nito. May ilang gabi na niyang nakikita na ginagawa yon ng kanyang lola. Tuwing nagigising siya ng alanganing oras, madalas niya itong makita na nakatayo sa labas ng kanilang kubo at nakatingala sa buwan. Nang mawala sa kinatatayuan nito ang matanda at makarinig ng mga yabag na papalapit, agad na siyang humiga muli at nagkunwaring natutulog. Maya-maya, naramdaman niya ang pagtabi nito sa kanya. Kinabukasan, nagising si Mara na wala na ang kanyang lola sa tabi niya. Iinat-inat pa siyang bumangon at saka lumapit sa may lamesa. Naroon ang supot ng pandesal. Mabilis siyang kumain at saka na pumunta sa malaking bahay. Sa sala, naabutan ni Mara na nagkalat ang mga laruan. May nakita pa siyang halos kasing laki niyang manika. Labis ang kanyang pagkamangha sa mga nakikita kaya hindi niya napigilan na hawakan yun. Yun ang eksenang nadatna ng bunsong anak ni Ronaldo. Agad itong lumapit at hinablot ang manika sa kamay ni Mara. Itinulak pa siya nito sabay ng pagsasabi na isusumbong sa mga magulang. Labis naman ang takot ni Mara. Kulang na lang ay hilingin niya na lumubog na siya sa kinatatayuan. Maya-maya, dumating ang kanyang tiyuhin. Ano tong sinusumbong ng anak kong si Jenny? Na sinira mo daw ang laruan niya? Hindi po totoo yan. Hinawakan ko lang naman po yung manika. Sinasabi mo bang sinungaling ang anak ko, ha? Nagsasabi naman po ako ng totoo. Ba't talagang ipinagpipilitan mo pa, ha? Halika nga ritong bata ka, ha? Aray ko po, Chong! Saan niyo po ako dadalhin? Sa lugar kung saan ka magtatanda. Kinaladkad ni Ronaldo ang bata kahit pilit itong kumakawala sa pagkakahawak niya. Iyak ito ng iyak at tinatawag ang kanyang lola Crisanta. Lola, tulong! Mamamaos ka lang sa kakatawag sa lola mo, pero hindi ka noon masasakluluhan. Hindi ka ba talaga titigil, ha? Naririndi na ako sa pag-iyak mo. Kung hindi mo sana sinira ang laruan ng anak ko, hindi ka mapaparusahan ngayon. Palibasa kasi, hindi ka naturuan ng magandang asal. Para niyo na pong awa, huwag niyo na po ako parusahan. Nagmamakaawa po ako, Chong. Pangako po, hindi ko nahahawakan ang mga laruan ni Jenny. Hindi mo ako madadaan sa drama. Dapat noon pa kita tinuruan ng leksyon eh. Ngayong wala na ang lola mo, walang magtatanggol sa'yo. Awa na po kayo, Chong. Huwag po. Nakarating sila sa basement kung saan mayroong maliit na silid. Tila Bartolina ang itsura noon. Binuksan niyo ni Ronaldo at pasalyang ipinasok doon ang bata. Lalong pumalahaw ng iyak si Mara. Madilim kasi ang silid na yon at wala ni isang bintana. Palabasin niyo na po ako dito. Huwag niyo po akong iiwan. Parang awa niyo na, Chong. Lika dito! Diyan ka! Mabubulo ka dito hanggat hindi ka nagtatanda. Sa lahat ng ayaw ko, yung mga sinungaling. Sabi naman po ako ng totoo eh. Maniwala po kayo. Basta mabubulo ka dito
hanggat hindi ka nagtatanda. Chang, huwag niyo pa akong iiwan dito! Natatakot po ako dito, Chang! Ngunit tila bingi ang tiyuhin. Isinara na nito ang pinto mula sa labas. Sa maliit na siwang, nasilipan niya itong palayo sa lugar. Chang, huwag niyo pa akong iiwan! Palabasin niyo ako dito! Lola! Tulungan niyo ako! Nang bumalik si Ronaldo sa sala, naroon pa rin ang anak na si Jenny. Bakas sa mukha nito ang awa at pagsisisi. Parang gusto na niyang ipagtapat sa ama na siya ang nagsinungaling, pero natatakot naman siya sa maaari nitong gawin. Minabuti na lang niya na itikom ang bibig. Samantala, isang tricycle naman ang huminto sa tapat ng malaking bahay. Sakay niyon si Lola Crisanta na galing palengke. Tinulungan pa siya ng driver na maibaba ang kanyang mga pinamili. Matapos magbayad, isa-isa na niyang ipinasok ang mga pinamalengke. Noong tanghalian naman, umuwi siya sandali sa kanilang kubo. Dahil hindi nakita ang apo sa malaking bahay, inakala niya na nasa kubo lang ito. Ngunit nagtaka siya na hindi niya nadatnan ito roon. May kabang bigla na lang sumibol sa kanyang dibdib. Dali-dali siyang bumalik sa malaking bahay at kinausap si Ronaldo. Ba't sa akin mo hinahanap yung apo mo? Ikaw ang lola. Dapat lang na ikaw ang nakakaalam. Kanina ko pa kasi siya hinahanap, pero hindi ko siya mahanap eh. Baka lang kako nakita niyo siya. Baka naman naglalaro lang sa kung saan. Hanapin mo na lang. Pero nahanap ko na siya kung saan-saan. Anong gusto mong gawin ko? Makihanap din ako sa nawawala mong apo? Ang mabuti pa, hintayin mo na lang kung kailan uuwi ang batang yon. At pwede ba, bumalik ka na lang sa trabaho mo. Ang daming gagawin dito sa bahay eh. Natahimik na lang si Lola Crisanta nang talikuran siya nito. Hindi naman niya sinunod ang sinasabi ni Ronaldo. Bagkus, naghanap pa siya sa buong bahay, ngunit hindi niya matagpuan ang apo. Hanggang gumabi na lamang ay hindi na niya naasikaso ang pagluluto ng hapunan ng mag-anak dahil sa labis na pag-aalala sa kanyang apo. Galit na galit naman tuloy sa kanya ang mag-asawa. Anong oras na? Hindi ka pa rin nakakapagluto? Ano bang ginagawa mo? Pasensya na kayo. Hinanap ko pa kasi ang apo ko eh. Nag-aalala na kasi ako kung nasaan siya. Hindi pa rin kasi siya umuuwi hanggang ngayon. Yung apo mo na naman. Di ba sabi ko sa'yo kanina, hintayin mo na lang na bumalik siya. Ang unahin mo yung mga gagawin mo dito sa bahay. Hindi mo pala naintindihan ang mga sinabi ko? Hindi kasi ugali ni Mara ang bigla na lang mawawala. Baka may masamang nangyari na sa kanya kaya hindi pa siya nakakauwi. Wala akong pakialam kung hindi na magpakita ulit ang apo mo. Mabuti nga yun eh, para mabawasan ang isang palamunin dito sa bahay. Walang nagawa na napatitig na lang ang matandang babae sa kausap. Si Ronaldo naman ay sinabihan ng asawa at mga anak na magbihis dahil sa labas sila kakain. Naiwan namang mangiyak-ngiyak si Lola Crisanta sa pag-aalala sa apo. Kahit gabi na, hindi pa rin tumitigil sa paghahanap si Lola Crisanta. Sinuyod niya ulit ang mga pinupuntahan ng apo hanggang makarating siya sa likurang bahagi kung saan naroon ang kulungan ng baboy. Napatulala na lang sa isang tabi si Lola Crisanta. Parang gusto na niyang mawala ng pag-asa. Habang nakatingin sa kawalan, biglang sumulpot sa paanan niya ang isang itim na pusa. Ikinikiskis pa nito ang katawan sa kanyang paa. Pagkatapos, tumakbo yon sa loob ng bahay. Sinundan niya yon dahil baka magalit na naman si Ronaldo na makakita ng pusa sa loob ng bahay. Tumakbo yon sa may basement. Bawal silang magawi sa lugar na yon. Nasa bungad pa lang siya ng pinto ay narinig na niya ang mga mahihinang hikbi. Biglang kumabog ng mabilis ang dibdib niya. Mara! Apo, ikaw ba yan? Nandiyan ka ba? Lola! Lola! Tulungan mo po ako, Lola!
Labasin mo po ako dito! Natatakot na po ako! Ang dilim-dilim dito! Teka, Apo, hintayin mo ako. Papunta na ako dyan. Kukuha lang ako ng ilaw. Kanina ko pa po kayo hinihintay. Pasensya ka na, Apo. Hindi ko alam na nandito ka pala eh. Kanina pa kita hinahanap. Teka, heto na, bukas na ang pinto. Mahigpit na niyakap ni Mara ang kanyang lola habang umiiyak. Hinaplos-haplos naman ng matandang babae ang kanyang likod. Para silang matagal na nawalay sa isa't isa at noon lang nagkitang muli. Sandaling inilayo ni Lola Crisanta ang apo at tinitigan ang mukha. Paano ka napunta dito, Apo? Alam mo bang alalang-alala na ako sa'yo? Halos mabaliw na ako sa kahahanap. Yun pala, nandito ka lang. Si Chong, kinulong niya ako dito dahil sa maling bintang. Sinumbong po kasi ako ni Jenny na sinira ko yung laruan niya. Hindi naman po yun totoo eh. Maniwala po kayo, hindi ko yun magagawa. Hinawakan ko lang yung manika niya. Oo, Apo, naniniwala ako sa'yo. Alam ko na hindi mo yun magagawa. Hindi kita pinalaki ng ganoon. Akala ko po habang buhay na ako dito. Kanina ko pa po kayo tinatawag eh. Pasensya ka na, Apo, hindi kasi kita naririnig sa labas eh. Buti na lang may pusang itim na pumasok dito. Sinundan ko siya para sana palabasin kaya ako napunta rito. At yun na nga, narinig ko ang iyak mo. Pusang itim po? Baka po si Luna yun. Luna? Alaga mo ang pusa na yun? Kailan ka pa nag-alaga ng pusa? Matagal na po, Lola. Kaibigan ko po si Luna. Mabait naman po siyang pusa eh. Kapag nalulungkot ako at umiiyak, lagi siyang sumusulpot. Siya lang ang lagi kong kalaro. Pero Apo, bawal ang may pusa dito sa bahay. Alam mong may hika ang isa sa mga anak ng tiyong mo. Kapag nalaman nila ang tungkol kay Luna, tiyak na mananagot tayo. Hindi naman po nagpapakita sa ibang tao si Luna. Marunong siya magtago. Sinasabi ko kasi na malupit ang mga nakatira dito kaya dapat hindi siya makita. Naiintindihan naman po niya ang sinasabi ko eh. Ang mabuti pa umuwi na tayo. Alam ko gutom ka na. Maghapon kang walang kinain. Paano po kung malaman ng tiyong na pinalabas niyo ako dito? Baka po kung anong gawin niya sa atin, Lola. Huwag kang mag-alala, Iha. Ako ang bahala sa kanya. Huwag ka nang matakot pa. Inuwi na ni Lola Crisanta ang apo. Pagdating sa kanilang kubo, sabay na silang kumain. Halos maubos ang kanin na nasa hapag. Matinding awa naman ang naramdaman niya sa nakikita sa apo. Hindi lubos maisip ni Lola Crisanta na sa murang edad ay mararanasan na ng apo ang ganong kalupitan. Ang taong nagpaparanas pa sa kanila noon ay kaduguri nila. Gaya ng mga nagdaang gabi, bumangon muli si Lola Crisanta nang maghahating gabi na. Nagising naman si Mara at sinilip ang ginagawa ng lola niya. Gustong-gusto na niyang usisain ang matanda pero tila mayroong pumipigil sa kanya na gawin yun. Kinabukasan, maagang gumayak si Lola Crisanta para magtungo sa malaking bahay. Gising na rin ng mga oras na yon si Mara. Huwag ka na munang pupunta sa malaking bahay, Apo. Dito ka na lang muna sa kubo natin, ha? Huwag ka rin lalabas. Baka kasi magawi dito si Ronaldo at makita ka. Baka kung ano na naman ang gawin sa'yo nun. Opo, Lola. Umuwi po kayo agad, ha? Oo naman. Kapag natapos sa mga gawain ko uuwi na agad ako rito. Paano po kung tanungin kayo ni Chong? Baka po kayo pagbuntunan ng galit niya kapag nalaman niyang nilabas niyo ako sa basement. Huwag mo nang isipin yun. Ako nang bahala sa kanya. Pero Lola... Mamaya na lang tayo mag-usap ulit, ha? Kumain ka na ng almusal mo. Baka mahuli pa ako magalit na naman ang mag-asawa. Tinanaw pa ni Mara ang mabagal na paglalakad ng kanyang lola mula sa may pinto ng kubo. Naaawa na siya rito dahil kahit matanda na, nagtatrabaho pa rin ito. Sana marami rin akong pera para ititira ko rin si Lola sa isang malaking bahay.
Tumingin pa si Mara sa kalangitan na para bang doon niya mahahanap ang mga kasagutan sa tanong niya. Samantala, pagdating sa malaking bahay, wala pang gising sa miyembro ng pamilya. Agad na nagluto ng almusal si Lola Crisanta. Sakto namang naglilinis na siya ng sala nang bumaba si Stella, ang asawa ni Ronaldo. Agad itong nag-utos na maghanda na siya ng makakain. Agad namang tumalima si Lola Crisanta. Nang nagliligpit na ng mga plato ang matandang babae, galit na nilapitan siya ni Ronaldo. Hoy! Ikaw ba nagpalabas kay Mara sa basement? Ikaw lang ang pwedeng gumawa nun. Oo, ako nga. Tinatanong kita kahapon kung alam mo kung nasa ng apo ko, pero hindi ka sumasagot. Siguro naman nalaman mo na rin kung bakit ko yun ginawa. Oo, pero tinitiyak ko na hindi yun kayang gawin ng apo ko. Kaya naman pala ganun ang apo mo eh. Manang-mana sa'yo. Pareho kayong sinungaling. Hindi sinungaling ang apo ko. Talaga ba? Di parang sinasabi mo na rin sinungaling ang anak ko. Wala akong sinasabing ganyan. Pakiusap lang sana na huwag mo nang sasaktan ng bata. Maawa kayo sa apo ko. Hindi ko sasaktan niyang apo mo kung wala siyang ginagawang mali. Ako na lang ang parusahan mo kung sa tingin mo nagkakamali ang apo ko. Pabayaan mo na lang ang bata. Bumalik ka na nga sa trabaho mo. Baka lalo lang uminit ang ulo ko eh. At namang sumunod si Lola Crisanta. Umaasa na sana ay hindi na nito pagbubuhatan ng kamay ang kanyang apo. Napahawak pa sa sariling dibdib ang matandang babae. Nagsisikip kasi ang dibdib niya sa matinding galit na hindi niya maisambulat basta-basta. Kailangan niya munang maghintay ng tamang panahon. Inabala na lang ni Lola Crisanta ang sarili sa paglilinis ng buong bahay. Mula sa kung saan, bigla na lang lumabas ang itim na pusa. Nagpalinga-linga siya sa paligid dahil baka mayroong makakita rito. Nang walang makitang tao sa paligid, tinitigan niya ang pusa. Tila nangungusap ang mga mata nito sa kanya. Bigla siyang kinutuban ng hindi maganda, kaya naman dali-dali siyang umuwi sa kubo nilang maglola. Nadatna niya doon si Ronaldo. May kasama itong babae at isang lalaki. Hawak ng dalawa ang magkabilang kamay ng apo habang nagpupumiglas ito sa mga yon. Nag-aapoy naman sa galit ang dibdib na humakbang palapit si Lola Crisanta. Lahat sila napatingin sa kanya. Sino ka para pilitin ang apo ko na sumama sa mga taong yan? Anong ginagawa mo dito? Hindi pa tapos ang trabaho mo ah. Bumalik ka doon. Saan niyo dadali ng apo ko? Sumagot kayo! Wala ka nang pakialam, tanda. Bumalik ka na sa trabaho mo bago pa uminit ang ulo ko. Hayaan mo na ako sa diskarte ko dito. Wala! Tulungan mo ako! Gusto akong ibenta ni Chong! Ayoko po sumama sa kanila! Lola! Ang sama mo! Paano mo naaatim na magbenta ng sarili mong kadugo? Ano ngayon kung gusto kong ibenta ang apo mo? Wala namang silbi sa bahay na to. Sayang lang ang pagpapakain ko. At isa pa, kahit kailan, hindi ko kayo itinuring na kamag-anak. Kung ganon, bakit mo kami pinatira sa bahay mo? Para ano, alilain niyo ng buong pamilya mo? Tama na nga itong usapan na to. Sige na, dalhin nyo na yung batang yan. Bitawan ninyo ang apo ko! Kung ayaw niyo magsisibandang huli. Ano na naman bang kalokohan yung pinagsasasabi mo? Nananakot ka ba? Hindi ako nananakot. Kung sa tingin mo wala kaming silbi sa bahay na to, aalis na kami ng apo ko. Hindi ako papayag na paglalayuin mo kami. Hoy, tanda. Hindi kayo aalis sa bahay na to. Sa dami ng nabasag ng apo mo, kulang pa ang habang buhay niyong pagsisilbi sa amin. Baka nakakalimutan mo rin na bawal sa batas na papagtrabahuhin ng isang bata. Nagtagisan ng titigan sina Lola Crisanta at Ronaldo. Sa huli,
Inutusan nito ang dalawa na bitawan ng bata. Patakbo namang yumakap si Mara sa kanyang lola Crisanta. Inakay naman ni Ronaldo ang dalawa palayo sa maglola para hindi marinig ang kanyang sasabihin. Patingin-tingin pa ang mga ito habang nag-uusap. Disgusto ang nakikita ng maglola sa dalawa. Tila hindi gusto ang sinasabi ni Ronaldo sa kanila. Bago umalis, makahulugan pang tiningnan ng dalawa si Mara. Bumalik ka na nga sa trabaho mo. Total naman sinira mo na mga plano ko eh. Ano ba talaga ang pinaplano mo sa apo ko, ha? Gusto kong ipaampun niyang si Mara para magkaroon ng sariling pamilya. Hindi naman habang buhay nandiyan ka para sa kanya eh. Mabibigyan pa siya ng magandang kinabukasan doon. Ayaw mo ba doon? Makakapag-aaral yung apo mo? Kaya ng pangako mo noon na papag-aralin mo siya? Pero minaltrato mo lang ang bata nang makarating dito. Wala akong sinasabing ganyan ha. Kita mo nga na wala akong trabaho eh. Ang asawa ko may pera, hindi ako. Hindi ako pwedeng basta na lang magdesisyon na pag-aralin niyang apo mo. Hindi ako naniniwala na maganda ang intensyon ng dalawang yon sa apo ko. Hindi maganda ang kutob ko sa kanila. At hindi ko rin gusto na hindi ka muna nagsasabi sa akin bago ka gumawa ng desisyon. Ako lang ang may karapatan sa apo ko, hindi ikaw. Huwag mo sanang kakalimutan na dito kayo sa poder ko nakatira. May karapatan din ako na magdesisyon para sa inyo. Kaya kung ako sa'yo, isipin mo ang kapakanan ng apo mo. Matanda ka na, hindi mo na siya maalagaan. Ibigay mo na siya sa mag-asawang yon para magkaroon ng magandang kinabukasan. Huwag po kayong mapilit, Chong. Hindi po ako sasama sa mga yon. Dito lang ako sa lola ko. At huwag na po kayong magpanggap na nagmamalasakit sa akin dahil hindi naman po yan totoo. Isa ka pang bata ka eh. Pareho kayo ng lola mo na hindi nag-iisip. Ayaw mo ba ng bagong laruan at damit para hindi ka na naiinggit sa mga anak ko? Ako po, mas mahal ko si Lola Crisanta. Ayoko magkahiwalay kami. Di bali nang hindi ako makapag-aral basta magkasama lang kaming dalawa. Hindi ko kailangan ng mga laruan at damit. Parehong-pareho talaga kayo ng lola mo. Diyan na nga kayo. Sana lang, huwag niyo tong pagsisihan. Nakahinga naman ng maluwag ang maglola nang umalis na si Ronaldo. Inakay naman ni Lola Crisanta ang apo na pumasok sa loob ng kubo at dun ito kinausap ng masinsinan. Makinig ka sa akin, Iha. Hindi maganda ang kutob ko sa mga taong gustong kumuha sa'yo. Kailangan mailayo na kita sa lugar na ito. Habang hindi pa ako nakakagawa ng paraan, umiwas ka muna sa tiyong mo. Tuwing nasa malaking bahay ako, dun ka muna mamalagi sa niyugan, ha? Opo, Lola. Aalis na po ba tayo dito? Oo, apo. Hindi ako papayag na mamalagi pa tayo sa lugar na ito. Patawarin mo ko, apo, kung ngayon ko lang naisip ang bagay na ito. Naintindihan ko naman po kayo, Lola. Alam ko hirap na rin kayo dito kaya lang nagtitiis lang kayo. Oo, apo. Nagtitiis lang ako sa kinalalagyan natin. Pero wag mo sanang isipin na para sa akin to. Ayaw ko lang na aalis tayo sa lugar na ito nang walang katiyakan. Ikaw lang ang inaalala ko. Alam ko po yun, La. Sobrang natakot lang ako talaga kanina. Akala ko maisasama na nila ako eh. Buti na lang dumating kayo. Ang totoo niyan, si Luna talaga ang nagligtas sa iyo sa muntik na kapahamakan. Si Luna po? Oo, apo. Kanina habang naglilinis ako, bigla na lang siyang sumulpot sa harapan ko. Doon ako kinutuban kaya dali-dali akong umuwi dito. Ang galing po talaga ni Luna. Maaasahan po talaga siya. Oo nga, parang may isip pa ang pusang yan. Oh, paano maiwan muna kita? Doon ka na muna sa Niyugan maglagi. Umuwi ka na lang kapag malapit ng gumabi, ha? Tumango naman si Mara sa kanyang lola Crisanta bago tumakbo sa isang direksyon kung saan papuntang Niyugan. Nang mawala sa paningin niya ang apo, saka na siya nagtungong muli sa malaking bahay.
Pagdating doon, agad niyang hinarap ang naudlot na paglilinis kanina. Napansin ni Lola Crisanta na kahit gabi na ay marami pa ring iniuutos ang mag-asawa sa kanya. Kung kasama mo sana ang apo mo, mabilis mo matatapos ang ginagawa mong yan. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit mo hinahayaang maging tamad eh. Masyado pa siyang bata para gawin ang mga gawaing bahay. Kaysa naman makasira, mabuti nang ako na lang ang gagawa. Puro ka dahilan. Ang sabihin mo, kinukonsinti mong maging tamad ang apo mo. Pagkatapos niya na, tupiin mo ang mga damit na nilaban mo nung isang araw. Huwag kang uuwi hanggat hindi ka nakakatapos sa mga gawain dito. Imik naman na sumunod si Lola Crisanta. Napapangisi naman si Ronaldo nang makatalikod dito. Lingid kay Lola Crisanta, muling bumalik sa kubo nilang maglola ang mga taong gustong kumuha sa apo. Mabuti na lang maagap na nakapagtago si Mara sa mga halaman sa paligid. Nakatulong din sa kanya ang dilim para hindi siya matunto ng mga naghahanap sa kanya. May ilang oras ding sinuyod ng mga ito ang kubo at buong paligid hanggang sa umalis na lamang. Narinig pa niya na usapan ng mga ito na babalik na lang sa ibang araw. Halos makatulog na si Mara sa kanyang pinagtataguan habang hinihintay ang kanyang lola. Tinitiis na lang niya ang pagpapak sa kanya ng mga lamok kaysa lumabas agad nang hindi pa dumarating ang kanyang lola. Dahil malalim na rin ang gabi, hindi na malaya ni Mara na nakaidlip na pala siya. Nagising lang siya sa mga kaluskos. Hinawi niya ang makakapal na dahon sa harapan. Nakita niyang dumating na ang kanyang lola. Agad siyang lumabas sa pinagtataguan at patakbong lumapit sa matandang babae. Oh, anong ginagawa mo dun? Lola, buti po dumating na kayo. Bumalik po ulit yung mga taong gustong kumuha sa akin eh. Ano? Bumalik sila dito? Opo, Lola. Mabuti na nga lang nauna ko silang nakita, kaya nakapagtago agad ako. Kaya pala ang daming inuutos ni Ronaldo sa akin kanina. Yun pala ang pinaplano niya, ha? Tuso talaga ang lalaking yun. Natatakot na po ako, Lola. Umalis na po tayo dito. Huwag ka nang matakot. Gumagawa na ako ng paraan kung paano tayo makakaalis sa lugar na ito. Sumusobra na talaga si Chong. Alam ko may masamang balak sa akin yung mga taong yun. Naririnig ko ang usapan nila kanina. Malaki ang utang ni Chong sa kanila at ako ang ginawang pambayad. Baka kung ano ang gawin nila sa akin, Lola. Ang walang hiyang yon. Siguro nagsusugal na naman. Malaki siguro ang talo niya sa sugal at hindi alam ng asawa yun. Pati ikaw idinamay niya sa mga kalokohan niya. Kung malaki pala ang talo niya sa sugal, bakit kailangan ako yung ipambabayad niya? Bakit hindi na lang ang isa sa mga anak niya? Hindi ako makakapayag na gawing kanyang pambayad. Dadaan muna siya sa ibabaw ng bangkay ko bago niya yun magawa. Baka po may masamang gawin sa inyo si Chong. Sobrang sama niya, Lola. Huwag mo akong alalahanin, Apo. Kaya ko siyang harapin. Ang hindi ko lang kayang tanggapin ay ang sinasaktan ka niya. Kaya ko naman pong tiisin ang sakit, Lola. Basta nandyan kayo. Pakiramdam ko nga po, madaling maghilom ang sugat ko kasi lagi niyong ginagamot. Pwede na po kayong maging doktor, Lola. Ay, ang apo ko. Halika nga dito, yakapin mo ang lola. Kapag niyayakap mo ko, napapawi ang pagod ko sa maghapon. Ay, mahal na mahal kita, Apo. Mahal na mahal ko rin po kayo, Lola. Kasing taas ng langit. Kayo po, Lola, gaano niyo ako kamahal? Walang hanggan ang pagmamahal ko sa iyo, Apo. Lahat gagawin ko para sa iyo. Kung kinakailangan kong balikan muli ang matagal ko ng tinalikuran ay gagawin ko. Ganon kita kamahal, Apo ko. Nang gabing yon, hindi makatulog si Lola Crisanta. Nang marinig ang isang huni ng ibon, dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng kubo. Isang napakalaking itim na ibon ang nakadapo sa sanga ng puno na malapit sa kubo. Lumapit yon kay Lola Crisanta at dumapo sa balikat nito.
May ibinulong rito si Lola Crisanta at maya-maya lang lumipad na rin ang malaking itim na ibon palayo. Kinabukasan, maagang gumising ang maglola. Sigurado po kayo, Lola, nasasama ako sa inyo sa malaking bahay? Oo, apo. Huwag ka lang lalayo sa paningin ko kapag nandun ka. Mas mababantayan kita kapag magkasama tayo. Sikapin mong magawa ng maayos ang trabaho doon. Kapag hindi mo kaya, sabihin mo sa akin at ako ang gagawa. Iwasan mo rin ang mga anak ng tiyong mo. Sige po, La, para mabilis din po kayong makatapos sa mga gawain niyo. Ubusin mo na ang almusal mo para makapunta na tayo sa malaking bahay. Sumunod naman si Mara. Ilang sandali lang ay umalis na sila sa kubo. Nang makarating sa malaking bahay, tulog pa ang mga tao. Inuna muna ni Lola Crisanta ang pagluluto bago sinunod ang paglilinis. Inutusan naman niya si Mara na magdamo sa harapan ng bahay. Nagulat naman si Ronaldo nang makita si Mara na nagdadamo sa harapan ng bahay. Kunot ang noo nito na lumapit sa matandang babae. Anong ginagawa dito ni Mara? Naisip ko na isama na lang siya dito para mabilis kong matapos ang mga gawain ko. Ang akala ko ba ayaw mong isama yung batang yan dito? Bakit ngayon nagbago ang isip mo? Ayoko kasing mawala sa paningin ko ang apo ko para mabantayan ko siya sa mga taong gusto siyang kunin. Ano na naman yung sinasabi mo? Bumalik kahapon ang mag-asawa na gustong kumuha kay Mara. Mabuti na lang nakita sila agad ng bata dahil kung hindi na ipambayad na siya sa utang. Hindi ko yata gustong tabas ng dila mo, tanda. Bakit? Totoo naman na gusto mo ipambayad si Mara sa utang mo Hanggang ngayon lulong ka pa rin sa sugal. Tumahimik ka dyan! Kung ayaw mong hilahin ko yung dila mo! Bakit? Natatakot kang marinig ng asawa mo? Kung hindi titigilan ng mga taong yon ang apo ko, mapipilitan ako sabihin sa asawa mo ang nalalaman ko. Subukan mo lang at tinitiyak ko sa iyong pagsisisiyan mo mga sinasabi mo ngayon. Pati ang apo mo, madadamay. Hindi ako natatakot sa iyo. Tantanan mo ang apo ko para wala tayong maging problema. Sino ka para sabihan ako ng ganyan? Isa ka lang namang kasambahay dito. Ako lang ang may karapatan na mag-utos, hindi ikaw. Hindi ko naman yun itinatanggi. Ang gusto ko lang naman ay lubayan mo si Mara. Tanggap na namin ang kapalaran namin sa bahay na to. Pero ang hindi ko matatanggap, ang gawan mo ng masama ang apo ko. Wala akong masamang intensyon sa apo mo. Huwag mo nang ipagkaila pa. Kilala kita kahit paulit-ulit mong itanggi ang bagay na yan. Bahala ka kung ayaw mo maniwala. Basta, itiko mo yung bibig mo, ha? Nahinto ang kanilang pagtatalo nang dumating ang asawa ni Ronaldo. Nagtataka pa ito na nakatingin sa kanila. Si Lola Crisanta naman, magalang na nagpaalam bago tumalikod. Narinig pa niya ang pagtatanong ng asawang babae kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Pinuntahan na lang niya ang apo na nagdadamo pa rin. Pagkatapos mo dyan, iha, yung sa likod ng bahay naman, ipunin mo yung mga basurang nakatambak doon saka mo ilagay sa sako. Bukas kasi darating ang truck ng basura. Opo. La, nakita ko po kayong nag-uusap ni Chong kanina. Ano pong pinag-uusapan niyo? Galit po ba siya dahil nandito ako? Sinabihan ko lang siya na tigilan ka niya. Dahil kung hindi, magsusumbong ako sa asawa niya na nagsusugal pa rin siya. Natakot po ba siya? Oo naman, namumutla nga siya Talaga po? Sayang hindi ko nakita ang itsura niya. Marunong din palang matakot si Chong. Ay! Paano matatapos ang trabaho dito kung puro kayo kwentuhan na maglola? Pasensya na po kayo, Chong. Hindi na po mauulit. Matatapos ko rin naman po ito. Puro na lang kayo pasensya. Magtrabaho na kayo. Kung hindi, malilintikan kayo sa akin. At ikaw naman, tanda-tanda mo na hindi mo pa rin alam kung paano pasunurin niyang apo mo. Kinukonsinti mo pa ang pagiging tamad. Pasensya na, magtatrabaho na ulit kami. Ang mabuti pa, maghiwalay kayo maglola para matapos niyo agad ang mga gawaing bahay. Ayoko, hindi maaari. Ang ibig ko sabihin, kailangan lagi kami magkasama ng apo ko. Hindi siya maaaring mawala sa paningin ko.
Ba't talagang sinusubukan mo kung matanda ka? Hindi mo alam ang pinagdadaanan ko, ha? Tapos sasagutin mo pa ako ng kung ano-ano? Nahagip ng tingin ni Ronaldo ang isang patpat sa lupa. Agad niya yung kinuha at pinaghahampas sa matandang babae. Nagdilim na kasi ang kanyang paningin sa pagsagot-sagot nito. Agad namang umawat si Mara rito pero itinulak lang siya ng lalaki. Teka lang. Tama na po, Chong! Maawa na kayo sa lola ko! Huwag niyo po siyang saktan! Tama na po! Huwag ka makialam dito! Ganyan ang mangyayari sa lola mo kapag hindi ka sumunod sa gusto ko! Wala naman pong ginagawang masama sa inyo si Lola! Kayo po ang gumagawa ng masama! Ayaw mo talagang makinig, ha? Itong sayo! Pareho kayong maglola! Huwag mong saktan ang apo ko! Ako na lang! Kaya siguro ko minamala sa sugali dahil sa inyong maglola. Mga buwisit! Kayo ang nagdadala ng kamalasan sa buhay ko! Paulit-ulit pa silang pinagpapalo ng patpat na maglola hanggang sa mabali yun. Sakalang tumigil si Ronaldo at mabilis na silang iniwan doon. Ayos ka lang ba, apo? Opo, wala po to. Kayo naman po ang sumangga sa lahat ng palo na dapat sa akin eh. Wala to, apo. Kaya ko namang tiisin ang lahat ng sakit basta para sa'yo. Patawarin mo ko kung yun lang ang kaya kong gawin para maipagtanggol ka. Sobra-sobra na po ang ginagawa niyo para sa akin. Wala na kayong ginawa kundi isanggahin ng bawat palo at hampas ni Chong sa akin. Tinulungan ni Mara ang kanyang lola na tumayo. Nagtungo na lang sila sa may likod bahay. Iniwasan muna nila ang pumasok sa loob ng malaking bahay na yon. Baka kung ano na naman ang gawin sa kanila ni Ronaldo. Napapansin nila laging mainit ang ulo nito. Ngayon alam na nila kung bakit. Kahit ganoon ang sinapit ng maglola, itinuloy pa rin nila ang gawaing bahay hanggang sa matapos. Dahil umalis ang mag-anak nung hapon, hindi na nagluto ng hapunan ng mga ito si Lola Crisanta. Tinapos lang nila ang huling gagawin sa araw na yon bago umuwi ng kanilang kubo. Habang binabaybay ng maglola ang daan pauwi sa kanilang kubo, bigla na namang sumulpot ang itim na pusa sa kanilang daraanan. Si Luna, Lola! Luna, anong ginagawa mo dito? Mukhang hinihintay niya tayo. Oo nga po. Halika na, Luna. Sumama ka na sa amin sa kubo. Binuhat naman ni Mara ang itim na pusa at naglakad na. Si Lola Crisanta naman ay naiwan na iginagala ang paningin sa paligid. Kinukutuban kasi siya ng masama. Pagdating sa kubo, habang naghahanda ng kanilang hapunan, nakikipaglaro naman si Mara sa pusa nito. Tahimik namang pinagmamasdan ni Lola Crisanta ang mga ito, lalo ang alaga ng apo. Nang gabing yun, kabilugan ng buwan. Katatapos lang ng kanilang hapunan, nakadungaw si Lola Crisanta sa may bintana at tahimik na pinagmamasdan ng buwan habang may nakaguhit na kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Lola, bakit niyo po tinitingnan ng buwan? Ay, wala naman, apo. Nagagandahan lang kasi ako sa buwan ngayon. Totoo po ba kapag kabilugan ng buwan may lumalabas pong maligno o aswang? Kanino mo naman nalaman ang bagay na yan? Sa mga anak po ni Chong, minsan narinig ko po silang nag-uusap tungkol sa mga aswang. Totoo po ba yun, La? Paano kung sabihin ko sa'yo na totoo sila? Po? Totoo po pala sila? Nakakatakot naman po, Lola. Paano kung pasukin nila tayo dito sa kubo? Ang dali pa naman natin pasukin dito. Huwag kang matakot, iha. Hindi ka nila sasaktan. Hindi po yan nasisiguro. Di ba kumakain po sila ng tao? Mas gusto nila mga batang kainin. Maniwala ka sa akin, hindi ka nila kakainin. Pwede mo silang ituring na kaibigan.
Di ko po kayo maintindihan, Lola. Paano ko po sila magiging kaibigan? Katulad din po ba sila ni Luna? Balang araw ikukwento ko sa'yo ang lahat. Pero sa ngayon, matulog ka na. Pero Lola, baka bigla tayong pasukin ng aswang. Babantayan kita sa pagtulog mo. Kaya sige na, ayusin mo na yung higa mo. Sumunod na lang si Mara sa kanyang lola kahit may agam-agam sa kanyang dibdib. Napasulyap siya sa kanyang alagang pusa na mahimbing nang natutulog sa kanyang tabi. Noon lang tumabi sa kanya si Luna. Bigla-bigla na lang kasi itong nawawala at bigla na lang ding sumusulpot kung saan. Ilang sandali pa ay hinila na rin ng antok si Mara. Samantalang si Lola Crisanta, tahimik lang na pinagmamasdan ang apo. Maya-maya, bumangon siya mula sa higaan nila. Pinakiramdaman niya ang buong paligid. Batid niyang may mga tao sa paligid na nagbabadya ng panganib sa kanila. Maingat ang bawat kilos ng 3 tao na palapit sa kubo, kung saan nakatira ang maglola. Utos sa kanila, kunin ng sapilitan ang batang babae. Pero bago pa sila makalapit, isang nakakatakot na nilalang na may mapupulang mata, matatalas na kuko at ngipin ang bigla na lang umatake sa kanila. Natitiyak nilang hindi yun hayop kahit mabalahibo ang buong katawan. Ang isa sa kanila ay nagawang makatakas. Ang dalawa naman sinawimpalad sa kamay ng pinaniniwalaan nilang aswang. Kinabukasan, nagkalat ang putol-putol na katawan ng 2 tao na tila nilapa ng mabangis na hayop. Hindi matatawarang sindak ang naramdaman ni Ronaldo at buong pamilya niya. Samantala, nanatili munang nasa kubo ang maglola. Lola, bakit po maraming tao sa malaking bahay? Ano po bang meron? Kasi apo, mayroong natagpuan ng mga bangkay sa harapan ng bahay ng tiyong mo. Nandun ang mga pulis para imbestigahan. Naroon din ang mga miron para mag-usyoso. Kaya mabuti nang dito na lang tayo at wag nang makisali pa. Baka pati tayo matanong wala naman tayong alam. Sino po kaya ang mga taong yun? Sino po kayang pumatay sa kanila? Hindi ko alam. Mabuti pang maghintay na lang tayo kung ano ang lalabas sa investigasyon. Hindi po kaya aswang ang pumatay sa kanila? Hindi po ba kabilugan ng buwan kagabi? Hindi natin masasabi kung ano nga bang pumatay sa kanila. Ang mabuti pa, wag na muna nating isipin ang bagay na yan. Tumalikod na si Lola Crisanta para hindi na siya kulitin ang mga tanong ng apo. Kinahapunan, ipinatawag sila ng mag-asawa sa malaking bahay. Baka sa mga mukha ng mga ito ang takot. Tinanong agad siya ni Ronaldo tungkol sa nangyari. Wala ka bang napansin na kakaiba dito sa bahay bago kayo umalis na maglola? Wala naman. Sino ba ang mga taong natagpo ang patay dito? Tagabayan daw ang mga yun Sabi, parang hindi taong gumawa nun sa kanila. Wala na kasi silang laman loob at hindi na rin kumpleto ang mga parte ng katawan nila. Baka nilapa sila ng mabangis na hayop. Baka mayroong nakapasok dito o di kaya hinabol sila at dito lang naabutan. Dito ka na tumanda sa lugar na to. Alam mong walang mabangis na hayop sa baryo na to. Mas maniniwala pa ako kung aswang ang gumawa nito sa kanila. Ang masama lang, pati ako nadamay sa kaso. Kung wala ka namang kinalaman sa nangyari, hindi mo kailangan mangamba. Lalabas din ang totoo. Sana nga. Sa susunod nga pala, bago ka umuwi sa kubo niyo maglola, tiyakin mong nakakandado lahat ng gate at pinto dito sa bahay. Oras na may masamang mangyari sa mag-iina ko, ikaw ang mananagot sa akin. Oo, huwag kang mag-alala. Titiyakin kong nakasara lahat ng gate at pinto dito. Oo nga pala. Nasaan si Mara? Nasa kubo. Bakit mo siya hinahanap? Meron kasi akong iuutos sa kanya. Papuntahin mo dito.
Sa akin mo na lang ipagawa kung ano man yun. Natatakot kasi ang bata na lumabas nang malaman niyang mayroong natagpo ang patay dito eh. Ang sabihin mo, tinatamad na naman ang apo mo. Wala talagang pakinabang dito yan. Meron ka pa bang ipagagawa? Linisin mo na lang ang buong paligid nitong bahay para mawala ang malansang amoy. Ayokong makakakita ng mga dugo sa labas, ha? Tumangulang si Lola Crisanta. Ilang sandali pa ay iniwan na rin siya nito. Nilinis niya ang buong paligid kung saan natagpuan ang dalawang katawan ng tao. Pagkatapos, sinunod naman niya ang buong bahay. Hindi pa man siya nakakatapos nang umalis si Ronaldo. Gabi na ito bumalik at lasing pa. Pauwi na rin sana noon si Lola Crisanta nang makasalubong niya ito. Saan pupuntang matanda ka, ha? Tapos na ang trabaho ko dito kaya babalik na ako sa kubo namin. Kilala mo ba yung dalawang katawan ng taong natagpuan sa loob ng bakuran ko, ha? Kasamahan yun nung mag-asawang gustong umampon kay Mara. Kung ganon, anong ginagawa nila rito? Huwag mo sabihin na kaya sila nandito dahil ang pakay nila ay ang apo ko. Wala akong sinasabing ganyan. Nagtataka lang ako sa paraan ng pagkamatay nila. Maraming haka-hakang lumalabas. Pati nga ako gustong pagkamalan na aswang eh. Baka daw kasi ako ang pumatay sa dalawang yon. Ang mabuti pa magpahinga ka na. Kailangan ko na rin umuwi at tiyak na hinihintay na ako ng apo ko. Teka lang naman. Kinakausap pa kita eh. Huwag kang bastos. Ano pa ba ang gusto mong sabihin? Sigurado ka bang wala kang napansin na kakaiba kagabi? Wala. Mahimbing ang tulog naming maglola dahil lagi kaming pagod sa trabaho. Ay, wala talaga akong mapapala sa'yo. Puro ka walang alam. Sige na, uwi ka na sa inyo. Humakbang na paalis si Lola Crisanta habang nakasunod ng tingin sa kanya si Ronaldo. Naroon ang paghihinala sa mga mata ng lalaki. Iba ang kutob niya rito. Lalo na nang makausap niya ang isa sa lalaking kasama ng dalawang pinatay. Takot na kinuwento nito ang nangyari. Anito, nasa labas na sila ng kubo nang biglang sumulpot sa harapan nila ang nakakatakot na nilalang. Hindi na raw nakahuma ang dalawang kasama sa bilis na mga pangyayari. Iniwan daw nitong nilalapa ang dalawa nitong kasama. Laking pasasalamat pa nito na nagawa niyang takasan ang malagim na kamatayan. Sino kang halimo ka na nagtatago sa bakuran ko? Umanda ka sa akin oras na makaharap kita. Kung totoong aswang ka, alam ko ang kahinaan mo. Nakabuo na agad si Ronaldo ng plano para sa halimaw na sinasabi ng lalaking yon. Samantala, naabutan naman ni Lola Crisanta ang apo sa labas ng kubo. Wari hinihintay talaga siya nito. Patakbo pang sumalubong si Mara sa kanya at yumakap. Nandito ka pa sa labas. Hinihintay ko po kasi kayo. Bakit ngayon lang po kayo umuwi? Kinausap ko pa kasi ang tiyong mo. May ilan lang siyang mga tinanong sa akin. Tungkol po ba sa mga taong natagpo ang patay? Oo, apo. O sige na, pumasok na tayo sa loob. Lola, alam naman po ba nila kung sino ang mga pumatay sa mga taong yun? Hindi pa, iha. Pero baka mabangis na hayop lang ang gumawa nun. Baka aksidente na nakapasok dito yung mga taong yun tapos dito na sila inabutan. Kaya ikaw, kapag gabi na, dito ka na lang sa loob ng kubo ha. Tumangulang si Mara sa kanyang lola. Hindi pa rin maalis sa kanya ang takot na baka sila naman ang balingan ng nilalang na yun. Nang mga sumunod na araw, laging mainit ang ulo ni Ronaldo. Lagi kasi itong talo sa sugal at baon na rin sa utang. Muli na naman itong napagbuhatan ng kamay si Mara nang minsang aksidente na matapon nito ang kapeng ipinapakuha. Kahit kailan talaga wala kang silbi! Ano? Simple na nga lang yung pinapagawa ko eh. Hindi mo magawa ng tama! Ha? Sorry na po, Chong. Hindi ko naman po sinasadya eh. Huwag niyo po akong saktan. Buti nga para magtanda ka.
Hindi ka talaga magtitino kung lagi ka nalang pinagbibigyan! Hindi! 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 Pakailang ulit nitong pinalo ng hawak na sinturon si Mara. Nakalugmok na ang bata sa sahig pero hindi pa rin ito tinitigilan. Yan ang eksenang naabutan ni Lola Crisanta. Agad nitong tinakbo ang lalaki at inagaw rito ang hawak na sinturon. Sandali namang napatulala si Ronaldo sa ginawa ng matandang babae. Wala kang karapatan na basta nalang saktan ng apo ko! Sinabihan na kita dati! Sino ka naman para pagsalitaan ako ng ganyan? Palamunin lang kayo dito. Hindi ko na kaya ang pagmamalupit mo, kaya aalis na kami rito ng apo ko. Kaya kong tiisin ang lahat ng hirap at sakit, pero hindi ang sa apo ko. Huwag mo akong tinatakot na matanda ka, ha? Sige, umalis na kayo dito sa bahay na to. Tutal wala kayong kwenta. Mga walang silbi! Nagsasalita pa si Ronaldo ay inakay na ni Lola Crisanta ang apo na umalis na sila sa bahay na yon. Umuwi na lang muna sila sa kubo. Habang nasa kubo nga, inililigpit na ni Lola Crisanta ang kanilang mga gamit. Talaga po bang aalis na tayo dito, Lola? Oo, apo. Hindi ko na kayang tiisin ang pagmamaltrato sa'yo ng tiyong mo. Hindi man lang niya naiisip ang pinagsamahan nila ng tatay mo noon. Iba talaga ang nagagawa ng pera. Binabago nito ang ugali ng tao. Kapag po ako nagkaroon ng maraming pera, hindi po ako magbabago. Magiging mabait pa rin po ako, Lola. Ganyan nga dapat, apo. Huwag mong hayaan na mas mangibabaw ang kapangyarihan ng pera sa'yo. Lola, kailan po tayo aalis? Bukas ng umaga, iha. Kaya gumising ka ng maaga. Ayoko nang maabutan tayo ng araw dito. Lingid sa maglola, may ibang plano si Ronaldo sa gabing yon. Baon na ito sa utang dahil sa pagsusugal. Hindi na rin siya makahingi ng pera sa asawa. Ang tanging paraan na lang para makabayad ay tulungan niya ang mga taong gustong makuha si Mara. Tiniyak muna niyang natutulog na ang maglola bago sila nagtungo sa kubo. Pero laking gulat nila nang mayroong lumabas na halimaw sa loob ng kubo. Agad na nakapagtago si Ronaldo. Nakita mismo ng mga mata niya kung paano hatiin ang halimaw na yon na parang papel lang ang mga katawan ng mga kasama. Naalala na may dala nga pala siyang itak. Isang kaibigan ang nagsabi sa kanya na mas magiging mabisa ang talim niyon kung papahira niya ng katas ng kalamansi. Walang pag-aatubili na tinaga niya sa likod ang aswang. Umangil yon ng malakas. Nanlilisik ang mga mapupula nitong mata sa pagkakatitig sa kanya. Dahil mas nanaigang takot, napakaripas na lang siya ng takbo pabalik sa malaking bahay. Magbubukang liwayway na nang makita ni Mara ang kanyang lola na nanghihina at may malaking sugat sa likod. Lola, ano pong nangyari sa inyo? Sino po may gawa nito? Kailangan makaalis ka dito, apo, sa lalong madaling panahon. Nanganganib ang buhay mo sa tiyong mo. Hindi ko po kayo maintindihan. Akala ko po ba ngayon tayo aalis? Hindi na rin ako magtatagal. Malalim ang natamo kong sugat. Dadalhin ko po kayo sa ospital. Papagamot ko po kayo. Huwag na, iha. Kapag may dumating dito, sumama ka na sa kanya. Magiging ligtas ka kapag wala ka na dito. Sino pong darating, Lola? Basta, eto, kunin mo ang kwintas na ito. Ito lang ang tanging maipamamana ko sa'yo. Poprotektahan ka niyan kahit saan ka magpunta. Umiyak na lang nang umiyak si Mara habang isinusuot sa kanya ng matandang babae ang kwintas na hugis parihaba na yari sa kahoy. May kasama pa yon na maliit na bato. Kitang-kita sa itsura ng matandang babae ang paghihirap na nararamdaman. Pero walang magawa si Mara kundi bantayan lang ang kanyang lola. Isang hapon yun, dumating sa kubo nila si Ronaldo. Oh, akala ko ba aalis na kayo maglola dito?
Bakit nandito pa rin kayo? Si Puchong, kahapon pa po masama ang pakiramdam ni Lola. Mataas po ang lagnat niya eh. Ang sabihin ng lola mo, wala talaga kayong balak umalis dahil wala naman kayong ibang mapupuntahan. Ang mabuti pa, tumayo ka dyan, tanda. At maraming trabahong naghihintay sa bahay. Huwag niyo pong pilitin si Lola na tumayo. May sakit po talaga siya. Maawa na po kayo. Wala akong pakialam kung masama ang pakiramdam ng lola mo. Hoy, bumangon ka na dyan. Kung ayaw mong kalad ka rin pa kita. Gabang wala nang natitirang kabutihan sa puso niyo para sa amin? Kadugo niyo rin kami pero kontratuhin niyo kami para kaming hayop pa. Sana ikaw na lang nakaratay dyan para maranasan mo ang nararamdaman namin. Ang malakas na sampal ang pinadapo ni Ronaldo sa pisngi ng bata. Sinabunutan niya pa ito at pilit pinapatayo. Ba't ang lakas ng loob mo para sagutin ako ng ganyan? Dahil sa ginawa mong to, mamaya may kukuha sa'yo dito. Dahil ikaw ang gagawin kong pambayad sa mga natalo ko sa sugal. Yang lola mo, wala nang magagawa pa para ipagtanggol ka. Ha? Awa ka sa apo ko. Bitiwan mo siya. Nakikiusap ako. Ayan! Namnamin nyo na ang huling sandali na magkakasama kayo. Dahil mamaya may kukuha na dyan sa apo mo. Hindi ako papayag na paghiwalayin niyo kami ni Lola. Dito lang ako sa tabi niya. Hindi ako sasama sa mga taong yon. Pwes wala ka nang magagawa pa. Sasama ka sa kanila sa ayaw at sa gusto mo. Hindi ako makakapayag na kunin niyo ang apo ko. Dadaan muna kayo sa ibabaw ng bangkay ko bago niyo magawa ang masamang balak niyo sa apo ko. Mangyayari ang gusto mo. Kahit ang alaga mong halimaw, kung ikaw man ang nagtatago sa kanya, walang magagawa. Alam ko na ang sikreto mo, tanda. Huwag mong mamaliitin ang halimaw na sinasabi mo. Baka pagsisihan mo ang mga ginagawa mo sa amin ng apo ko. May pagkakataon ka pang magbago. Huli na para sa sinasabi mong pagbabago. Kaya, ihanda nyo na ang mga sarili nyo sa paghihiwalay. Nababaliw ka na! Sa sobrang pagkagahaman mo, tuluyan ka nang nabaliw! Wala na akong pakialam sa mga sinasabi mo, tanda! Baliw na akong baliw! Tinapunan muna niya ng masamang tingin ang maglola bago tumalikod. Kahit hirap kumilos, kinabig ni Lola Crisanta ang apo palapit sa kanya at mahigpit na niyakap. Lalo namang lumakas ang iyak ni Mara. Nanginginig din siya sa pinaghalong galit at takot na nararamdaman. Lola, umalis na po tayo dito. Tumayo na po kayo dyan. Makinig kang mabuti, apo. Ikinalulungkot ko na hindi ako makakasama sa iyo. Hindi na rin ako magtatagal sa mundong ito. Pero bago ako mawala, titiyakin ko munang ligtas ka sa panganib. Pero Lola, ayoko pong umalis na mag-isa. Gusto ko po kasama kayo. Balang araw mauunawaan mo rin ako. Lagi mo lang tatandaan na mahal kita. Lalong pumalahaw ng iyak si Mara. Nang pareho silang matigilan dahil may narinig silang huni ng ibon at sabay pa silang napatingin nang dumapo yun sa bukas na bintana. Nahintakutan namang napasiksik si Mara sa tabi ng kanyang lola. Buong buhay niya kasi, noon lang siya nakakita ng napakalaking itim na ibon. Nakarinig din sila ng mga yabag sa labas ng kubo. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib ni Mara sa pag-aakalang bumalik ang tiyuhin. Dumating na ang sandali, iha. Tandaan mo ang mga bilin ko sa'yo. Kahit hindi na tayo magkasama, lagi mong tatandaan, nariyan lang ako sa tabi hanggat nasa puso mo ako. Hindi ko po kayo naiintindihan, Lola. Si Chong kaya yung dumating? Umiling naman si Lola Crisanta. Ilang sandali lang, bumukas ang pinto ng kubo.
Pumasok ang isang matangkad na lalaki na may alon-alon na buhok. Matiim ang titig nito sa kanila. Ako ang ipinadala nila rito. Pasensya na kung natagalan ang pagpunta ko. Akala ko'y mahuhuli na ang pagdating mo. Ito nga pala ang apo kong si Mara. Iha, maaari mo ba kaming iwan sandali? Mag-uusap lang kami. Huwag kang lalayo, ha? Tumalima naman si Mara habang hindi inaalis ang tingin sa bagong dating. Sa labas lang ng pinto siya naghintay. Noon lang niya napansin na magtatakip silim na pala ng mga oras na yon. Napasulyap siya sa malaking itim na ibon sa sanga ng puno. Nakatitig yon sa kanya. Umiwas na lang siya ng tingin dito. Minabuti niyang makinig na lang sa pinag-uusapan ng kanyang lola at ng lalaki. Ikaw na ang bahala sa apo ko. Ipinhapaubaya ko na siya sa'yo. Hindi ko na siya kayang protektahan pa. Nararamdaman ko na hindi na rin magtatagal ang buhay ko. Alam ko hindi mo siya pababayaan. Gusto ko sanang maramdaman niya kung paano maging bata at maranasan ang normal na pamumuhay bago dumating ang itinakdang oras. Huwag ka mag-alala. Ako na ang bahala sa kanya. Dadaling ko siya sa ligtas na lugar. Titiyakin ko na mararanasan niyang normal na buhay oras na ialis ko siya sa lugar na to. Ngayon pa lang, lubos na akong nagpapasalamat sa iyo, Haru. Lilisanin ko ang mundong ito ng payapa. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin. Tungkulin ko yun. Nalulungkot lang ako na hindi ka na makakasama sa amin. Sige na, umalis na kayo ngayon. Anumang sandali, may darating dito para kunin si Mara. Ako na ang bahalang humarap sa kanila. Huwag ako sasama sa taong yan. Dito lang ako sa tabi mo, Lola. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Di ba nangako tayo sa isa't isa na hindi tayo magkakahiwalay? Apo, kailangan mong sumama sa kanya. Wala na tayong magagawa pa. Hanggang dito na lang ako. Magiging sagaba lang ako sa inyo kapag pinilit mo pang isama ako. Pero Lola, hindi ko po kayo kayang iwan dito. Baka kung anong gawin sa inyo ni Chong. Masama siyang tao. Kaya ko silang harapin. Kung talagang mahal mo ko, susundin mo ang huling kahilingan ko. Opo, Lola. Hindi ko po kaya. Pasensya na kung kailangan kong putulin ang pag-uusap nyo. Pero papunta na sila dito ngayon. Mara, kailangan na nating umalis. Ako, hindi ako sasama sa'yo. Dito lang ako kay Lola. Huwag sanang matigas ang ulo mo. Isipin mo na lang na para ito sa kapakanan mo. Kasi ako na... Mahal ko si Lola at hindi ko siya kayang iwan. Lumapit pa si Mara sa kanyang lola at mahigpit na yumakap dito. Hinawakan naman ni Haru sa bewang ang bata at saka binuhat. Nagpumiglas naman si Mara pero walang nagawa nang ilabas siya sa kubo ng lalaki. Tinakpan ni Haru ang bibig niya para hindi makagawa ng ingay. Nagtago muna sila sa likod ng matataas na halaman. Itinuro pa niya rito ang mga kalalakihan na parating. Tahimik na lang na lumuluha si Mara habang pinapanood ang nagaganap. Ang isang lalaki ay pakaladkad na inilabas sa loob ng kubo si Lola Crisanta, habang ang tiyuhin at iba pa ay naghihintay sa labas ng kubo. Pinapaamin ng kanyang tiyuhin ang kanyang lola kung nasaan siya, pero matigas ang kanyang lola na hindi magsalita. Pilit siyang nagpupumigla sa pagkakahawak ng lalaki sa kanya, pero tila bakal ang mga kamay nito sa pagkakaya po sa kanya. Sumisigaw ang isip niya na kailangan niyang tulungan ng kanyang lola. Pilit pa rin itong pinapaamin ng tiyuhin. Talaga bang hindi ka aamin kung nasa ng apo mo? Talaga bang gusto mo pang masaktan bago ka magsalita? Wala kayong mapapala sa akin. Hindi ko sasabihin kung nasa ng apo ko. Mabuti pang patayin niyo na lang ako habang may pagkakataon pa kayo. Kung hindi ka namin papatayin, ano?
Lalabas ang alaga mong halimaw, ha? Para sabihin ko sa'yo, tanda, meron kaming pangontra sa alaga mo. Nasa na nga pala yun, ha? Huwag niyo nang hanapin pa dahil nasa mismong harapan niyo na ang hinahanap ninyo. Ha? Ibig mong sabihin ikaw ang halimaw na yon? Isa kang aswang? Kami ba'y niloloko mo, ha? Kung ganon, masdan niyo kung mabuti. Ako ang papatay sa inyong lahat! Sa mismong harapan nilang lahat, nagbago ng anyo si Lola Crisanta. Maging si Mara ay nagulat sa natuklasan sa kanyang lola. Hindi siya makapaniwala na totoo nga ang aswang at isa na roon ang kanyang Lola Crisanta. Hindi na niya napansin na tumigil na siya sa pagpupumiglas, na natili na lang siyang nakatingin sa mga nagaganap. Matapos ang ilang sandali, ang natira na lang ay ang kanyang tiyuhin. Naubos na ng kanyang lola ang mga kasama nito. Dahil siguro sa may sugat ang kanyang lola, mahina na ito. Makailang beses kasi itong nasugatan ng kanyang tiyuhin bago nito dinukot ang puso ng lalaki. Sa katapusan, bumagsak rin ang kanyang lola. Patakbong nilapitan siya ni Mara. Ala, huwag mo akong iiwan. Hindi ko kaya kapag nawala ka sa akin. Lola! Patawad, Apo. Hindi ko na kaya. Hirap na ako. Sumama ka na kay Haru. Sige na. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Hinaplos pa ng kanyang Lola Crisanta ang mukha niya at saka nito yun ibinaba kasabay ng paghugot ng huling hininga. Habang yakap, unti-unting bumalik ang anyo nito bilang tao. Binalingan naman niya si Haru. Bakit hindi mo siya tinulungan? Hinayaan mo lang siyang mamatay! Patawarin mo ko, pero hindi yun ang misyon ko. Ang talagang pakay ko ay sundin ang utos ng lola mo na mailayo ka sa lugar na to. Wala na ang taong nag-iisang nagmamahal sa akin. Huwag mong sayangin ang sakripisyong ginawa ng lola mo. Kailangan na nating umalis. May mga paparating na dito. Hayaan mong isipin nila na kasama ka sa nasawi para wala nang maghanap pa sa'yo. Mahigpit pa rin niyang yakap ang kanyang lola nang hilahin siya ni Haru. Bago makalayo, sinulyapan niya pa sa huling sandali ang kanyang lola. Habang naglalakad palayo sa lugar na yon, biglang sumulpot sa daraanan nila si Luna. Luna, anong ginagawa mo rito? Wala na si Lola. Patay na siya. Halika na, kailangan na natin makalayo dito. Pwede ko ba siyang isama? Sige na, nakikiusap ako. Kaibigan ko si Luna eh. Oo, sige. Dali mo na yung alaga mong pusa. Bilisan na rin natin para makalayo na tayo sa lugar na to. Pag naglalakad sila, panay pa rin ang tulo ng mga luha ni Mara. Sa sobrang paghihinagpis na nararamdaman, hindi na niya alam kung gaano sila katagal bumiyahe. Basta, namalayan na lang niya na nasa harap na sila ng isang 3 palapag na bahay. Tahimik lang siya habang nakikipag-usap si Haru sa may edad ng babae. Patingin-tingin din ang mga ito sa kanyang gawi. Maya-maya, nilapitan siya ni Haru. Pansamantala muna kitang iiwan dito. Mababait ang mga tao dito. Aalagaan ka nila at ibibigay ang mga kailangan mo. Mararanasan mo dito kung paano maging bata. Ako dito? Pero akala ko po sa inyo ako pinagbili ni Lola. Eh bakit aalis ka nang hindi ako kasama? Oo, pero hindi ka pa pwedeng sumama sa akin. Sa tamang panahon, kukunin din kita dito. Sa ngayon, gusto ko munang maranasan mo mga bagay na ipinagkait sa'yo ng tiyuhin mo. Pero kailan mo ako babalikan dito? Kapag nasa tamang gulang ka na, pangako,
Babalikan kita dito at isasama na. Ika po bang magiging maayos ako dito? Hindi ko na mararanasan na saktan at hindi pa kainin? Hindi mo na yun mararanasan kahit kailan. Magtiwala ka lang. Magiging maayos ang buhay mo dito. Kahit nakakaramdam ng takot na mga sandaling yun, tumango na lang si Mara. Pinigilan na lang niya na mapaiyak nang maalala na naman niya ang kanyang lola. Matapos siyang kausapin ni Haru, nagpaalam na ito sa kanya. Ang babae naman na kausap ni Haru kanina ay sinamahan na siya sa kanyang magiging silid. Nilinisan siya nito at binihisan. Binigyan pa siya ng kulungan para sa kanyang alagang pusa. Kahit papano napanatag ang kanyang kalooban na magiging maayos siya sa lugar na yon. Binanggit din ito na isa yung bahay kalinga. Lahat ng naroon na mga bata ay malayang nakakapaglaro at nakakapag-aral. Maraming beses pa rin na umiiyak siya tuwing naaalala ang kanyang lola Crisanta. Pero lagi ring sumasagi sa isip niya ang mga pangaral at bilin sa kanya nito. Ayaw niyang masayang ang pagsasakripisyo nito, kaya gusto niyang baguhin ang takbo ng buhay niya. Pinagbuti niya ang pag-aaral niya sa lugar na yon habang hinihintay ang pagbabalik ni Haru.